Maligayang ika-4 na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus sa loob ng Banal na Misa. Ngayong linggo ng Mabuting Pastol ang ating Panginoong Hesukristo. Isa na sa napakalaking grasya ngayong araw ng linggo para mas lalo nating maunawaan ang mga pagbasa at ebanghelyo sa naging humiliya ng ating acting Kura Paroko, Father Eusebio Bobot Hernandez, habang nagpapagaling ang ating Kura Paroko na si Father Eugene Peñalosa III, na sinamahan ng pagpapalalim sa naging bisitang pastoral ng ating kagalang-galang na Arsobispo ng Lipa, Most Reverend Gilbert Garcera D.D. at sa liham pastoral sa nilalaman ng Obispo ng Caritas Philippines ngayong araw ng linggo bilang kasapi ng CBCP. Tunay at totoong kumikilos ang banal na espiritu dulot ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ngayong taong ito, 2024, na may temang kasalan sa Kana, na ang sentro ng Station of the Cross worldwide focuses sa pagpapabanal ng kasal at pamilya. Tulad ng kalagayan ng ating kasalukuyang mga kabataan na sana ay pag-asa ng bayan, ngunit nalalagay sa kapahamakan at kasamaan ayon sa datos sa kalagayan ng mga kabataan na nasa piitan sa loob ng bilangguan. Panahon na upang tumugon tayo sa mabuting pastol ang ating Panginoong Hesukristo sa loob ng banal na misa bilang saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus taon 1971 hanggang 1972 sa Poiano, Verona, Italia, na tulungan ang ating Santo Papa Francisco kasama ng kanyang mga kasapi sa College of Cardinals upang ihanda ang daigdig sa malalim na kasalukuyang tunay na kalagayan ng daan ng krus or Station of the Cross, na tungkol sa ating pagpapabanal ng kasal at ng pamilya. Pagkat ito ang dahilan bakit nagkakawatak-watak ang mga anak ng Diyos. At ito'y tayong lahat na mga binyagan sa Panginoong Hesus, kung bakit lumalaghanap ang kahirapan sa loob ng bawat pamilya na nagiging ugat upang kumapit sa patulim ng kasalanan para lamang mabuhay. O bakit dumarami ang mga pulubi sa lansangan at mga nagugutom kung hindi natin sila
bibigyan at ituturo ang tunay na nagbibigay ng pagkain mula sa langit, ang ating Panginoong Hesukristo, ang mabuting pastol. Gayon din, bakit hindi magkasundo ang bawat pamilya at nababahiran pa ito kung papaano ang nagiging pananaw at paninindigan sa buhay ng bawat pamilya, pagkat ito'y dulot ng maimpluwensyang buhay politikal hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong daigdig upang gawin ang kasamaan at gamitin ang kasalanan para mas lalong malugmok ang tao sa kasalanan at gawing paraan ang kasalanan upang umangat sa iba na nawawala ang kasagraduhan ng banal na pamilya at ng pagpapabanal ng kasal. Kaya mahalaga ngayon sa kalagayan ng mundo na mga kaguluhan na siyang nagiging pag-aawayan sa politika at ng pag-aagawan sa teritoryo at sa mga paglabag at hindi pagtupad sa mga batas upang magkaroon ng kapayapaan at kaayusan ang mundo. Kung bakit ang bukasyon ay kung paano ka tinawag ng Diyos upang paglingkuran siya sa mundo. Tinatawag ka ng Diyos sa pamamagitan ng binyag at kumpil upang paglingkuran siya sa isang tiyak na paraan ng pamumuhay. Maaari mong sundin ang tawag ng Diyos bilang isang solong tao, single person, mag-asawa, couple or married person, ordinadong pari, ordained priests, o isang panata na relihiyoso, vows of religious person. Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga aral ng ating ikalawang Konsilyo Batikano. Ang sentral na tema ay ang simbahan. Mula rito ay ginagalugod ng konseho ang misteryo. Binabalangkas ang banal na disenyo ng konstitusyon. Pinalalim ang kalikasan. Inilarawan ang bisyon. Lalo't ang muling sinuri ang bukasyon ng mga laiko, kabilang ang lahat ng nasa pamahalaan ng mga inihalal ng bawat bansa, ang civic society at mga civic organization, lokal na komunidad at pamahalaan, at marami pang iba, at ang kanilang bahagi sa ambisyon ng mga tao sa Diyos. Ito ang dahilan bakit may International Concert of Love Tour 2024 with a cause to a new evangelization through education. Sa taong ito,
2024, entitled How Deep Is Your Love? Dahil ang pangunahing layunin ng Konseho Vatikano II, kabilang sa kanyang mga nakasaad na layunin sa pagtawag sa konseho ay itaguyod ang espiritual na pagpapanibago. I-renew ang pangako sa pandaigdigang ebanghelismo at bumuo ng estratehiya na ang latag ng batayan para sa muling pagsasama-sama ng simbahang Katolika at iba pang dominasyong Kristiyano upang gawing mas madaling makuha at maunawaan ang doktrina ng simbahan. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging dahilan upang tuluyang sirain ang plano ng pagliligtas ng Diyos sa ating lahat. Dahilan para mawala ng pag-asa ang bawat tao sa mundo upang kumilos ng salungat at malayo sa paggabay ng Espiritu Santo. Ang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Bakit kinakailangan ng bawat bansa ang malalakas na armas pandigma? Ano ba ang balak ng Diyos sa ating lahat sa iniisip ng tao para lumikha ng ganitong mga malalakas na armas pandigma na ang kalaban ay ang kanyang kapwa? Ang wasakin at tuluyang sirain ang mundo at ang buhay ng tao tulad sa naging mga digmaan ng nakaraan sa Ukraine at Russia at ang digmaan ng Israel at Hamas kasama ng mga Palestinian sa Gaza. Sino ba talaga ang ating pinananaligan sa ating tunay na pananampalataya sa buhay natin dito sa mundo? Lalo't ng mga tao na kailangan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang naidudulot ng lahat ng kasamaan na dulot ng masamang espiritu o ng diablo? Ito ba ang ating sinasampalatayanan o ang mabuting pastor? Amen.